Module number 2, FX 102. Dito guys, pag-uusapan natin is about understanding the leverage, trading parameters, pending order, market structure, and market hours. Okay? Leverage is basically borrowing more funds so a trader can increase their trading position. Lahat ng broker guys, nagpo-provide sila ng leverage. Yung iba up to 2,000 leverage pa. Ibig sabihin, alimbawa nito meron kang trading capital of 1,000 US dollar with a leverage of 200:1. Every $1 of your investment, multiply the number of your leverage, let's say 200. So ibig sabihin, from your trading capital of 1,000 multiply by 200, so it become 200,000 buying power. Depende po yan sa ino-offer na leverage ng broker. Pero sa mga beginner, ang best leverage po recommended is 200:1. Okay? So ano nga ba ang purpose ng leverage? Balikan natin yan mamaya. Trading sizes, we have 3 types of lot size. The standard lot, mini lot, and micro lot. Ibig sabihin, every 1 standard lot size, kailangan mo raw ng 100,000 units worth of currency. For mini lot, 0.10, kailangan mo ng 10,000 units of currency. And for micro lot, for 0.01 lot, kailangan mo ng 1,000 units of currency. So, through leverage na in-offer ng bawat broker, hindi mo kailangan mag-deposit ng $100,000 kung gusto mo mag-position ng 1 lot, or $10,000 kung gusto mo mag-position ng 0.10, and $1,000 naman kung gusto mo mag-position ng 0.01. So that is the purpose of leverage, is to increase your buying power. So yun nga yung kanina pinaliwanag ko sa inyo. Example, you have capital of 1,000 US dollar with a leverage of 200:1, so your buying power is 200,000. And then nag-position ka ng 0.10 lot, or you're buying 10,000 worth of currency. So your buying power less your position, which is 0.10 lot, so it become 190,000 na lamang. Okay? And then every broker is required the amount of margin depende po sa lot size and leverage. So paano nga ba nakuha yung $50 na margin? So, compute natin, 10,000 or equivalent to 0.10 lot divided by the number of leverage, which is the 200, is equal to $50. So, ito yung kinukuha ng broker to execute your order. Okay? So, mas maintindihan nyo po ito sa susunod na topic natin, which is the trading parameter. Okay? So, punta tayo. Trading parameters. So, dito, i-explain ko po sa inyo yung balance, equity, margin, free margin, margin level, and then yung stop out at saka margin call. Okay, so punta tayo sa market. Okay, so dito guys, under siya ng terminal. So, merong balance, equity, margin, free margin, and margin level. So dito guys, tandaan nyo, ang titingnan nyo lang lagi dito is yung margin level. Huwag nyo siya pabababain ng 1,000%. Okay? Ang balance, syempre, yun yung ating capital. And then equity, ito yung running balance. Balance minus profit and loss. And then margin, ito yung kinukuha ng broker. Katulad dito, 0.30 lot kay Euro USD, ang margin niya is 159.87. And then yung free margin naman, ito yung halaga na pwede mo pang i-trade. Okay? So kung nagpo-position ka, nababawasan yung balance mo, and then tumataas yung margin mo, lumiliit naman yung free margin mo at saka yung margin level mo. Okay? Again, huwag nyo pababain ng 1,000%. Okay?
And then kapag bumaba ito ng 100%, ibig sabihin nag-margin call na kayo or kailangan nyo ng mag-top up. And then nagpatuloy siya up to 40% margin level, magwa-warning na siya, magkukulay pink na to. And then kapag bumaba siya up to 20% pa, i-close na niya automatic yung mga malaki mong negative. Okay? So ganyan ang margin level. And then kapag kinlose na niya yung mga position mo, makikita mo siya dito sa account history, ano? Ang gawin mo lang, right click and then click comments. And then makikita mo rito stop out. Okay? Basta always use proper risk management. 1 to 2% lang yung i-expose nyo sa market or maximum is 5%. Okay? So, balik tayo. Ayan guys, and then next topic natin, pending order. Pending order are orders placed that will become active trades if price crosses a specified price level. Merong buy stop or buy limit and sell stop and sell limit. Guys, tandaan nyo, kapag nag-set kayo ng pending order, kahit anong tamaan dyan, buy stop or buy limit, ibig sabihin magpo-position siya ng new order sa buy. Okay? Ganun din naman kung alin man ang tamaan dito sa sell stop or sell limit, ibig sabihin magpo-position siya ng new order sa sell. Okay? So, punta tayo sa market. Okay. So, from the word pending, ibig sabihin mag-aabang kayo ng order. Let's say, nag-analyze kayo. Then, nakita nyo, ang market, pupuntahan niya yung resistance level na to at saka siya babagsak. So, ang gagawin nyo, magse-set kayo ng pending order na sell limit. Okay? So, kung ano yung naka-default na lot size, yun yung susundin niya. Let's say, maglagay tayo dito ng sell limit. Okay? And then, pwede nyo na rin siya lagyan ng stop loss and take profit. Okay? So, double click nyo lang to. Okay, then let's say dito kayo maglalagay ng stop loss. So 69134 lagyan natin. 69134. Okay, and then pwede nyo na rin lagyan siya ng take profit. So kung ang analyze nyo, babagsak siya hanggang dito. So lagyan nyo na rin ng take profit 67207. So 67207. Then, okay. Ayan. So, meron ka ng pending order na sell limit. Okay? So, kung alimbawa naman, ang analyze nyo, pagdating dito ng price, akit siya. So, pwede kayo maglagay dito ng buy limit. Okay? So, ganun din. Pwede nyo na rin siya lagyan ng stop loss and take profit. So, lagyan natin dito, 66,250. 66,250 and then pwede nyo na rin lagyan ng take profit. So lagay nyo rito 68,585. So 68,585. Alright, so ayan guys, meron na kayong sell limit and buy limit. Okay, so ganyan lang ang pending order. Ibig sabihin mag-aabang kayo dun sa price and then kapag tinamaan, and then saka siya mag-execute ng order. Okay? Basta tandaan nyo guys, once mag-set kayo ng any pending order, lalagay nyo na rin ng stop loss and take profit. Alright? So, proceed tayo sa ating next topic. Susunod naman na pag-uusapan natin, i-share ko sa inyo about market structure. Okay? So, tandaan nyo guys yung trend. Tatlo lang lagi yung ginagawa niya sa market, which is the uptrend, downtrend, and sideways. Okay? So, kapag ang market, tandaan nyo guys, kapag ka uptrend, nag-form siya ng higher highs and higher lows. Higher highs, higher lows, higher highs, and higher lows. Alright? So, kapag naman ang market, nag-downtrend, nag-form siya ng lower lows and lower highs. Lower lows, lower highs, and lower lows, lower highs. Okay? So, ganito guys para mas maintindihan nyo. And then, mamaya punta tayo sa market. Okay. Ganito guys. Malaman nyo kapag ang market nag-uptrend. Kapag ka umakit siya. And then, bumagsak.
at hindi niya na-break yung previous low. Okay, and then umakyat siya uli at na-break niya yung previous high. Okay, nagkaroon dito ng tinatawag na BOS or break of structure. And then bumagsak siya uli, which is hindi niya na-break yung previous low. Okay, tapos umakyat siya, then na-break niya naman yung previous high. Okay, nagkaroon na naman dito ng BOS or break of structure. Ibig sabihin guys, mapapansin nyo ang market paakyat. Okay, so this is high, low, higher lows, higher highs, higher lows, and higher highs. So ganyan po ang market. Malalaman nyo siya kapag uptrend, kapag nabibreak niya lagi yung previous high. Okay, so kabaliktaran naman kapag ang market naman is downtrend. Okay, bumagsak and then umakyat, di niya na-break yung previous high. Okay, and then bumagsak, na-break niya naman yung previous low. Okay, or nagkaroon dito ng BOS, break of structure, or yung another term dyan, yung change of character. Ano? So, again, umakyat siya uli, hindi niya na-break yung previous high. Okay, and then bumagsak, na-break niya naman yung previous low. Okay, nagkaroon na naman dito ng BOS, break of structure. And then umakyat, hindi niya na-break yung previous high tapos bumagsak. Okay, kung mapapansin nyo, ang market is downtrend. Nagkaroon ng high, low, lower lows, lower highs, lower lows, lower highs, and lower lows, lower highs. Okay, so ganyan po ang market. Malalaman nyo kung nagda-downtrend at saka nag-uptrend. Okay? So, ang isa pa na gusto ko i-share sa inyo, kapag naman ang market nagkakaroon ng manipulation or yung tinatawag na sideways or consolidation. Okay? So, guys, para sa mga scalper, make sure na ang market itinatakbo na niya is at least 30 pip. Okay? Bago kayo mag-position. Para makapag-close kayo ng 20 to 25 up to 30 pips. Ano? Imagine niyo guys, kung ang market itinatakbo lang niya, nagkakaroon siya ng sideways, let's say 5 pip lang. Okay? Imagine niyo kung paano kayo magpa-profit diyan kung 5 pip lang ito, 5 pip, 5 pip, 5 pip. 'Di ba? Talo pa kayo sa spread. At the same time, may ipit kayo dun sa market. Ano? So, mga trader, kalimitan nagpo-position yan, lalo yung mga scalper. Kapag ang market, at least 30 pip na yung tinatakbo niya within a day. Okay? Diba? Ang market, binabalikan lang niya lagi yung support and resistance level. So, kung 30 pip na yung tinatakbo niya, at least, diba, makapag-close kayo about 15 to 30 pips. Ayan guys, ganyan lang po ang market structure. Uptrend, downtrend, at saka sideways. Ngayon, punta tayo sa market. Ito guys, halimbawa ng higher highs and higher lows. Kung mapapansin nyo, ang market is uptrend. And then, dito, nagkaroon siya ng high, which is the higher highs. Okay? And then, bumagsak. Hindi niya na-break yung previous low. So, this is higher lows. And then, umakit siya ulit. Na-break niya yung previous high. So, higher highs. And then, another higher lows. Hindi niya na-break yung previous low. Tapos, umakit siya ulit. Na-break niya yung previous high. And then, bumagsak. Hindi niya na-break yung previous low. And then, umakit siya ulit. Na-break niya yung previous high. Tapos, bumagsak. Nagkaroon na ng breakout. Na-break na niya yung previous low. Okay? So, ayan guys. Again, makikita nyo yung market kapag uptrend. Lagi lang niya ginagawa. Nagpo-form siya ng higher highs and higher lows. Makikita niyan kung nabe-break niya lagi yung previous high. Alright? So, hanap tayo kapag naman ang market is downtrend. Ito guys. Okay? So, alisin lang natin to. Ayan. So, dito meron siyang high and then bumagsak. Nagkaroon ng low. And then, umakyat. Hindi niya na-break yung previous high.
Then, bumagsak siya, na-break niya naman yung previous low. Okay. Umakyat, hindi niya na-break yung previous high. Tapos, bumagsak, na-break niya naman yung previous low. Okay. And then, umakyat, hindi niya na-break yung previous high. Okay. And then, bumagsak, na-break niya naman yung previous low. Tapos, nag-breakout na siya. Ayan guys, malalaman nyo kung ang market nag-downtrend. Nagpo-form siya ng lower lows and then lower highs, lower lows, lower highs, and lower lows, lower highs. Okay? Tapos, kung ma-break na niya yung previous high, okay? So, dito dito siya nag-breakout. Tapos, umakyat, na-break niya yung previous high. Okay? And then, bumagsak, nagkaroon ng low. Umakyat, na-break niya yung previous high. And then, bumagsak, hindi niya na-break yung previous low. Ibig sabihin, nagkakaroon na ng reversal, Okay? So, ang market naman is pataas or uptrend. Alright? So, ayan guys, tandaan nyo, ganyan lang po lagi ginagawa ng market. Okay? So, syempre, yung sideways, kailangan ang market, ang tinatakbo na niya is at least 30 pips. So, tingnan natin to. Kung 30 pips na yung tinatakbo ng market. 46 pips kasi naka H4 tayo, so ayan, pwede kayong mag scalping dyan. So dito guys, ito yung sinasabi ko sa inyo, imagine niyo guys, pag ang market nagkakaroon ng consolidations or ito lang yung tinatakbo niya, so from low to high, ilan lang yan, 4 pips, diba, plus the spread pa, so hindi kayo magpa-profit dyan. So kung mag-scalping ka, again, make sure ang market po, ang tinatakbo na is at least 30 pips. So, tingnan natin to. Ito, 8 pips. So, hindi pa rin. Tingin kayo sa higher time frame. So, ito, tingnan nyo to. This is sideways. So, tingnan natin from here to high, 49 pips. So, dito guys, pwede na kayong mag-scalping. Okay? So, another market cycle na i-share ko po sa inyo, yung interbank price delivery algorithm or yung tinatawag na IPDA. Okay? So, ang market cycle, ang paulit-ulit lang niya pong ginagawa. Sa umaga, nagkakaroon siya ng consolidations, Asian sessions, and then sa tanghali naman or pahapon, nagkakaroon ng expansion, and then sa gabi, yung retracement and reversal sa New York session na po. Yan yung susunod natin topic, market hours or best time to trade. Okay, pero bago yun, gusto ko i-share sa inyo yung IPDA or market cycle na paulit-ulit lang ginagawa ng market. Okay, so punta tayo. Okay, IPDA or Interbank Price Delivery Algorithm. So ito yung market cycle na paulit-ulit lang ginagawa ng market. So sa umaga or Asian and Sydney session, nagkakaroon lagi ng consolidation, and then sa hapon or London session naman, doon nagkakaroon ng expansion, and then New York session naman sa gabi, nagkakaroon ng retracement or reversal. And then balik lang lagi sa consolidation, and then expansion, then retracement and reversal naman sa gabi. Okay? So ang sunod naman na topic natin na i-share ko sa inyo yung market hours or best time to trade. Okay? Pero bago yun, gusto ko ipakita sa inyo yung IPDA or yung market cycle na lagi lang ginagawa ng market paulit-ulit. Okay? So punta tayo sa market. Okay? So hanap tayo. So ito guys, nagkaroon ng consolidation dito. Tapos expansion. And then nagkaroon ng retracement. And then consolidation ulit. Tapos expansion. Then consolidation, and then expansion, consolidation, tapos expansion, and then consolidation. Basta ganyan lang lagi guys ginagawa ng market. Tandaan nyo, kapag katapos niya magkaroon ng consolidation or sideways, and then magkakaroon siya ng expansion. Okay? Tapos dalawa yung pwede niyang gawin, reversal or retracement. And then pagkatapos nun, consolidation ulit, then expansion. Okay? Ayan guys, may pattern na kayo. Nakita nyo yung market cycle or price habit na paulit-ulit nilang ginagawa. Okay?
So, ngayon naman ang i-share ko sa inyo, best time to trade or yung market hours. Kailan ba, anong oras ba nagbubukas ang market? Okay, so balik tayo. Ayan, so ang market hours or best time to trade, kapag New York session, tandaan nyo, nagbubukas ang market from 9 p.m. gabi sa atin hanggang 5 a.m. Okay? So, ano yung pwede mo i-trade? USD at saka CAD. Dito guys, ang pinaliwanag ko lang pair dito yung mga major pair. Alright? And then, London session naman sa hapon, nagbubukas ang market 4 p.m. sa atin from 12 a.m. Okay? And then, kailan nagkakaroon ng volatility? Kapag pareho bukas yung market nila. Okay? So, ang best time to trade is from 9 p.m. hanggang 12 a.m. dito. So, andito yung overlapping. Okay? Again, sa gabi, ang best time to trade from 9 p.m. to 12 a.m. So, ano yung mga pwede mong i-trade? Ayan, sina Euro USD, GBP CAD, GBP USD, USD CHF. So, sila yung mga volatile ang market. Pagsapit ng 9 p.m. hanggang 12 a.m. Okay? So, sa umaga naman, or Tokyo JPY, nagbubukas ang market nila from 8 a.m. to 2 p.m. Okay? And then, Sydney session from 6 a.m. hanggang 2 p.m. naman. And then, volatile ang market sa umaga. Pagsapit ng 8 a.m. hanggang 2 p.m. Alright? Ibig sabihin, bukas yung market nila. And then, ano yung mga pwede mong i-trade? So, sina AUD JPY, AUD NCD. So, sila yung mga volatile ang market ng ganong oras. Okay? So, kung babasihan nyo yung market cycle o price habit na lagi lang ginagawa ng market, sa umaga, nagko-consolidate ang market from 8 a.m. hanggang 2 p.m. Okay? And then, sa hapon naman, nagkakaroon ng expansion from 4 p.m. onwards. And then, sa gabi, New York session from 9 p.m. hanggang 5 a.m. na. Okay, so ayan guys, market hours, best time to trade ngayon. Alam nyo na kung kailan nagkakaroon ng volatility at kailan kayo magpuposition, magte-trade, and then ano yung mga pair na dapat nyo i-trade. Okay? So next topic naman ay share ko sa inyo, module number 3, my exclusive indicators.